Hi guys, samahan niyo kami sa aming journey ngayong holiday dito sa aming farm. So, nagyaya ang mga pamangkins at saka anak na dito daw kami matutulog for 2 nights. So, first time namin gagawin ito ngayon kasama yung mga pamangkin ko. So guys, tamang-tama, napakalamig talaga ng area. Grabe, super lamig. Parang naka-full yung aircon. Iba talaga yung lamig dito, parang nag-i-snow yung katawan, charot. Guys, minsan nagpa-foggy kasi dito kapag sobrang lamig na talaga. Makikita mo talaga yung fogs at saka hindi mo maintindihan kung anong klaseng lamig, charot. Kaya hindi kami dito natutulog kasi hindi talaga kaya ng aming katawan yung lamig. So ngayon first time talaga namin matulog dito. At ito yung uulamin namin, pang painit ng katawan. Nag-suggest sila na ito nga daw ay pang painit ng katawan. Kasi guys, napakalamig talaga dito. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng lamig. Kasi sanay naman tayo sa aircon. So yung aircon na yan, kapag nakakumot ka, ay mawawala yung lamig. Pero dito, talagang na-ignorante kami. Napakalamig kaya ayaw ko dito matulog. Kaso nga lang, yung mga kasamahan ko dito ngayon sa bukid ay nagyaya. Na dito nga kami matutulog. So ngayon guys, tamang-tama umulan. Iba kasi yung lamig dito. Sa totoo lang, napakalamig talaga. Kaya yan, ihigop kami ngayon ng sabaw at mamaya mag-bonfire kami at may mga part dito sa aming farm na napakaganda talaga ng view. Mamaya, later talaga, ipapakita ko sa inyo guys. Guys, napansin niyo yung cutting board ko. Cutting board bang tawag dito? Chopping board. Hindi naman siguro kasi punuhan board. Na ano talaga ako, na-attract ako kanina sa kanya. Naghahanap ako ng ng chopping board. Wala akong makita. So ito yung nakita ko kaya napakaganda talaga. Alam niyo guys, 4 years ago na itong farm sa amin or 3 years. Pero yung ibang mga farm, matagal-tagal na rin sa amin. Pero hindi kami close. Charot. Hindi kami madalas pumupunta doon kasi mga malalayo. Dito, malapit lang, sa highway talaga. Kaya ito yung pinaka-paborito naming farm kasi malapit nga lang. Tapos, malamig. Talagang lahat ng farm namin napuntahan ko, dito lang talaga yung pinakamalamig at pinakamalapit lang din. Sabi ko noon sa sarili ko, the age of 50 years old ako. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung pipiliin ko, natitira talaga ako sa farm. Gusto ko mag-aalaga ko ng mga manok, kanding, at saka baka, yung mga ganon. Tapos gusto ko may garden ako. Kaya yung mga pamangkin ko, nagyaya dito. Sabi nila, kasi nga wala kaming farm. Dati noon pa wala kaming farm. Tapos yung mga pamangkin ko wala din. Parang na-ignorante kami. Sabi nga nila, kapag bakasyon daw or sim break, dito daw sila. Dito daw kami pangsamantala. Sabi ko sa kanila, hindi ako pwede dito magtagal dahil nga napakalamig talaga. Yung mga bata naman gusto talaga dito. Parang na-ignorante kami lahat na ganon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, talagang hindi ako dito mag-i-stay dahil hindi ko talaga kaya yung lamig. Super talaga. Kaya yan, ako yung nagluluto para mainitan ako. Hindi naman bago sa akin yung ganitong pagluto dahil ito ay nakasanayan ko nung bata ako. Alam niyo mga katamhart, yung ganitong klaseng pagluto ay napakasarap talaga ng kanin at saka sabaw. Yung sabaw, tapos napakabango niya. Parang yung yung usok niya, parang ina-absorb yung amoy ng nilutong sabaw. Kaya kapag napakabango talaga. Dahil sanay na tayo ngayon sa gasol, kaya para sa atin yung mga ganitong klaseng pagluto, parang yung hindi na natin kailangan. Kasi nga minsan busy tayo, nagmamadali tayo. Ito kapag ito yung gamitin mo, talagang aabutan ka ng siyam-siyam bago ka makakain. Ganyan Okay lang kung pure kahoy. Yung ganito kasi ay hindi parang sa niyog lang yung pinaggagatong namin. Pero alam niyo guys, sabi nga nila, madali lang sabihin na titira tayo, dyan tayo. Pero kapag nasanay na tayo sa city or sa syudad, talagang napakahirap talaga mag-adjust kapag first timer ka. Sabi nga nung mga pamangkin ko, sabi nila, ang sarap dito tumira, peace of mind, peaceful, walang kapitbahay, wala lahat. Sabi ko, parang nababaguhan lang kayo pero kapag tumagal ka dito, parang ayaw mo na rin kasi sawa ka na unless kapag handit doon ka sa
maraming tao, maraming kapitbahay. Sa totoo lang, kapag nandoon ka sa town, kumbaga, sa city, masaya doon kasi marami kang kapitbahay, maraming marites, maraming nagpapautang, maraming nagsusulsul, basta lahat andyan na yung toxic. Pero dito, sabi nga nung bata, tita, napakaganda dito. Yun, siya nga, ano pa lang siya 13 years old. Pero sabi niya sa akin, tita, napakaganda dito. Peace of mind, peaceful, wala kang maririnig, walang toxic, wala lahat. Sabi ko, kapag tumagal ka dito, magsasawa ka din. Yung ganitong lugar, okay lang yan kapag bakasyon, may rest house ka, good for 1 week lang, 5 days. Pero kapag may business ka, hindi ka pwede dito kasi malayo nga. Pero kapag gusto mo ng simpleng buhay, tahimik, tapos gusto mo mag-farm, pwedeng-pwede ka dito. Pero kung sosyalera ka, hindi ka talaga pwede dito dahil boring ang life sa bukid. So guys, wala kaming lababo dito. At saka ganito yung proseso namin ng paghugas ng karne kasi nga wala kaming gamit dito. So, saka na guys, kapag makaluwang-luwang na tayo sa buhay, paggawa tayo dito ng bahay, paggawa tayo ng lababo. Tsaka hindi rin natin iiwanan itong ganitong pagluluto kasi maganda talaga ito, napakasarap talaga at napakabango. Maganda lang kasi dito sa bukid, kapag gusto mong kumain ng mga sariwang gulay at walang chemicals, organic lang, pwede ka magtanim dito. At kasi kadalasan ang binibinta, kargado na yun ng abono, mga chemicals. So kahit sabihin pa ng doktor na kumain ng gulay, kumain ng prutas, kung kargado naman sa pangpataba, sa mga chemicals, wala ding mangyayari. So kung gusto mo talaga ng safety at saka may farm ka, pwede ka magtanim ng ng walang chemicals talaga, yung mga organic lang talaga na mga gulay na satisfy ka na pwede mong sabihin, ito talaga yung sariwang gulay. Araw-araw naman kami pumupunta dito kapag hindi kami busy. Pero yung sasabihin na matutulog kami, never kami nakatulog pa dito. Ganito talaga yung, yung pinagluluto namin. Ayan guys, ikaw guys, ganito ka ba noon? Bata ka pa, pero ngayon, mayaman ka na, ayaw mo nang humawa. Kasi sa buhay, may mga tao talaga na kapag yumaman na, iniisnab na nila lahat-lahat ng mga bagay na pinagdaanan nila. Ayaw na nilang balikan. Guys, may kukwento ko sa inyo, huwag kayong maingay ha. Yung, may kakilala ko dito sa bukid. Dati kasi, napakahirap daw nila sa magpamilya nila. Sila daw ang pinakamahirap talaga. Kasi marami silang magkapatid. Siguro mga 11 yata yun sila. Tapos yung trabaho ng papa nila ay dito lang, naga-farm lang ba, nagatrabaho sa niyog. Tapos yung nanay nila, tumutulong sa papa nila. Kaya, sila lang daw sa bahay minsan. Tapos guys, hindi sila nakapag-aral, wala lahat. Tapos yung isang babae na yumaman na ngayon ay, talaga, nag-working student siya. Pumunta siya ng Davao, tsaka nag-working student. Tapos, nakapagtapos siya ng senior high. Pagtapos siya ng senior high, nag-call center daw siya guys. Tapos, pagka ng call center niya, tumulong na siya sa mga magulang niya. Ngayon, may kakilala siyang AFAM. Yes, AFAM. Yes guys. Tapos yung AFAM daw, pumunta daw dito. Tapos kinuha siya. Ngayon, many years na daw ang nakalipas, nakatira sa Amerika. Sa New York daw siya. Ito pa guys. Ay, marites talaga tayo. Nung umuwi daw si Shang, hindi na siya namamansin kahit sino daw. Kasi sabi niya sa mga tao, ba't ako namamansin? Maganda na ako. At ayaw kong balikan yung nakaraan ko. Ayaw ko nang pag-usapan yung nakaraan ko. Basta ako ngayon, may asawa na ako na AFAM at saka mayaman na ako. Sabi ng mga tao, kung mayaman ka, dapat pagpunta mo dito, maganda na yung bahay niyo. Dapat pinagawa mo yung bahay mo. Isan ka ngayon matutulog? Yung bahay niyo, kubo pa rin eh. Iba talaga yung feelingera kaysa nagfi-feelingan lang. Diba? Tapos guys, may ako dito. May friend talaga ako dito na sabi niya sa akin, bukas uuwi yun. At gusto mo talaga tingnan or gusto mo makimarites, bukas pupunta ka dito. So guys, pumunta nga ako kinabukasan. Ay nako, ang sarap talaga sa bunutan. Grabe guys, napakapangit talaga. Hindi naman siya maganda.
Grabe, natatawa talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Mga marites talaga mga tao dito. Tapos guys, sabi ko sa kanya, hi ma'am. Talagang inis na ba ako? Ang sarap talaga, ano yun, ang sarap talaga. Ano yun ang bato ba? Anong tawag doon sa Tagalog? Batuhin ba? Grabe. Napaka taas talaga ng tingin niya sa sarili niya. Ang pangit ako guys. Pangit naman ako. Pero grabe, hindi naman tayo feelingera na. Kasing feelingera niya. Grabe nang tinignan ko siya. Ang pangit. Tapos, ang daming, naka-short pa guys. Ang lakas ng loob niya mag-short. Ang daming sentabo sa, sa legs niya. Promise talaga. Napakapangit talaga ng babae na yun. So, hindi naman tayo mintas. Kaso minsan, doon talaga nagmumula yung pinipintasan sa sa mga ugali nila na hindi talaga kaya-aya. Tulad na ganito guys, hindi naman pagyayabang, talagang mahirap ako. Charot. Kaya kayo guys, kapag mataas na yung lipad ninyo, huwag naman kayo magbago. Kung pwede nga, yung pag-uugali ninyo, binabago ninyo sa magandang pamamaraan. Nag-i-smile kayo, namamansin kayo, hindi yung mataas yung lipad ninyo guys na hindi naman bagay sa inyo. Charot. Pero alam nyo, sa base lang sa akin na obserbahan, yung gustong-gusto talaga ng AFAM, yung mga pangit, ewan ko kung bakit. Sana naging pangit na lang ako. Para magagusto sa akin yung foreigner. Guys, bago tayo magbago ng ugali na masama, kailangan, yung perfect naman, tulad ng ayaw mo nang tumingin sa mga tao, ayaw mo nang pumansin, dahil nga mayaman ka na, maganda na yung kutis mo, pumaputi ka na, hindi ka na ma-rich, kumbaga. Pero guys, yung perfect ka na, yung maganda na yung bahay mo, at saka tinutulungan mo yung mga kapatid mo sa panghanap buhay, hindi yung kung anong tingin mo sa mga ibang tao na nagtatrabaho lang sa niyog, sa pagkukupra, tapos yung mga magulang mo ganun din, tapos ikaw kung akala mo kung sino ka, sarap mong sampalin, nay, nako. Hala guys, nagkontrabida naman tayo dito, oy, naging marites pa tayo, na makasala naman tayo ni, oy. So ngayon guys, magluluto tayo ng beef stick dahil yun ang order ng mga kids. So, sarapan natin para mas lalo silang gaganahan dito. Charot. So ngayon, nagpapakulo na tayo ng pangsabaw. Tapos ngayon, beef stick na naman. Papakuluhan natin para malambot siya kainin. Hindi matigas. Para kasing tigas ng pagmamahal mo. Uy! Bicho, diri kulot be.